Hallelujah. Magandang hapon po mga kapatid. Happy Preparation Day. Tayo po ngayon ay manalangin. Baruch Hashem Adonai Melech Haolam Borei Yeshua Mashiach Kay Shalom. Blessed are you Lord God King of the Universe. Gawang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, aming Messiah. Sa oras na ito, nagpapasalamat kami na kami God na inilagay mo Panginoon sa iyong Moedem weekly cycle, O God, hallelujah, sa iyong appointed time, O Diyos. Sa oras na ito, O Diyos, na kami kinumission mo na God na mag-blow ng shofar and then makinig ng shofar. In the name of Jesus, the Messiah of Israel. Shalom. Shalom. Okay. Makinig tayo ng shofar. Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. My Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise you, Lord. Hallelujah. Amen. You are the Word at the beginning, Hallelujah. one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, Hallelujah. now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful Hallelujah, Lord. name it is! Nothing compares to this. Amen. What Amen. a beautiful name it is, the name of Jesus. Thank you, Lord. You didn't want heaven without us, so Jesus, you wrote heaven down. Amen. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Hallelujah. How
powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. Hallelujah. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever. Now you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. May the Lord bless and keep you. May His face and His face shine upon you. May the Lord lift up His countenance upon you Hallelujah. and give you And give you peace. Hallelujah, Lord. May the Lord bless and keep you. May His grace and His face shine upon you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace.
Amen. Hallelujah. Praise Adonai. When the sun has set on a Friday night, bringing peace into your home, Yes, Lord. Yes, Lord. families will gather all around singing Shabbat Shalom. Everybody sing Shalom, Shalom. A gift from God, just put a smile upon your face. He's got the whole world in his hands, so obey his commands and you will know peace. Shalom, shalom. Amen. Okay, dako tayo sa ating confession and declaration of our faith. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kivod Malkuto Leolam Bain Tagalog. Dinggin at sundin ang Diyos, O Israel, isa ang Diyos. Purihin ang iyong ngalan. Purihin ang iyong ngalan at ang iyong kaharian ngayon at kailanman. Shema Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kivod Malkuto Leolam Bain Leolam Bain. Amen. Hallelujah. Praise Adonai. Tayo ngayon ay
Sa Word of God. Okay. Welcome! I'm Hallelujah. Roberto Buenaventura. Amen. Welcome po tayo sa Preparation Day. Ang Shabbat Blessing, mga kapatid, ay sumaatin lahat. Live po tayo via FB. Kaya ng Amen. protection natin ay sumaatin, mga kapatid. So, ang ating po pinaka-lesson ngayon, okay, dito pa rin po tayo sa Gospel of Salvation and Gospel of the Kingdom. Amen. So, ang pinaka-subtopic po natin, ito po napaka-familiar po, no? At halos ayaw na ayaw ng buong mundo, COVID-19 and the end times. Yan ho ba ay nasa Bible? So, nasa Bible ho yan, no, mga kapatid. So, may solution din po ang Bible yan. Hindi para takutin tayo, kundi yung solution, mga kapatid. So, hindi natin masyadong i-emphasize yung solution kasi sasabihin ko na lamang po sa inyo. Nandiyan po yan sa Leviticus chapter 26 verse 1 to 13. Yan po, nandiyan po yung solution. Okay? So, dahil limitado lang yung oras natin, after po nito mamaya, ay magkaroon po tayo ng tinatawag na Erev Shabbat celebration, no? Yun po yun. So, tayo po muli ay manalangin. Blessed are you, Lord, God King of the Universe. Sa oras na ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kami ay muli na yung ginadan mo, na yung commandments, at binigyan mo kami, Panginoon, ng pagmamahal, Panginoon God, sa aming puso, na kung saan ikip ang iyong commandments, Panginoon, at nilikhaan mo kami ng divine fear, Panginoon, at ng love and peace, Panginoon. Sa oras na ito, malaya kang kikilos, O Diyos, sa bawat isa, ang iyong Ruach HaKodesh, ang iyong Holy Spirit, i-pour out mo, Panginoon, i-purify, i-sanctify, Panginoon, ang bawat isa, while kami ay nilagay mo sa preparation day, para, Panginoon, hallelujah, maging karapat-dapat, O Diyos, hallelujah, sa pagmimit namin sa iyo bukas, O Diyos. Hallelujah, nasisimulan namin, Panginoon, mamaya, ngayon na nga po, O Diyos. Kaya ng Panginoon, kiniklaim namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong Ruach HaKodesh, yung Holy Spirit, ang iyong anointing, ang miracles, Panginoon, signs and wonders, Panginoon, kasama ng iyong ministering angels. Ganon din po, Panginoon God, na pahintulutan mo ng iyong warrior angels, na kami, God, sa man, i-deliver, Panginoon, every second, every hour, every minutes, Panginoon, every day, every week, every year, na kami, Panginoon God, dahil sasanggalang sa enemy, Panginoon, maging sa virus, sa spirit of death, anumang mga sickness and disease, God, in the name of Jesus. Ang Panginoon, yung Ruach HaKodesh, i-direct kami sa iyong kalooban, ilagay kami ang iyong puso, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, na kung saan, maging tulad, Panginoon, hallelujah, ng divine fear na inilikha mo, Panginoon, sa aming patriarchs, sa holy prophets, sa judges, maging sa mga apostle, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, in the name of Yeshua Mashiach, Shalom. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, meron po tayong YouTube channel. Okay, hashtag Torah for the Nation and FB page. Okay, na atin lamang pong i-subscribe, sini-like, and i-share. Si Adonai po ang siyang magbibigay ng blessing po sa atin. So tayo po ngayon ay sit back and relax and enjoy the presence of our King of Kings and Lord of Lords. Amen. Pero bago yan, meron po muna tayong tinatawag na reminders, lalo kailangan po sa mga Covenant Prayer Warriors, mga kapatid. Okay? Na tayo po ay kailangan ng intervention sa ating bansa, sa ating family, sa ating mga individual, okay? Sa ating komunidad, mga kapatid, dahil kumbaga ini-exercise na yung yung operation ng Antichrist, di ba? Ini-exercise na. So doon kay Antichrist, kung wala kang tatak, hindi ka makabili, hindi ka makasakay. O, di ba? Yun po yun. Ngayon, gano'n na rin eh. Di ba? Yun po yung mga kapatid, no? So ang ating prayer focus, mga kapatid, kumbaga yan po ay mga nasa preliminary lahat. Kaya kailangan natin na yung solusyon ng ating Panginoon. So ang focus po natin, okay, na ito po ay na-accept na po yan. Memo ng Messiah Mission, na-accept na po noong 11/16/2021 ng district. And then ang ating pong team, Hebraic Roots, Principle and Family Oriented, 1-8, mga kapatid, ginawa natin 1-8, the same pa rin yung context. So yung ICAD Family for Torah Mission,
So dati na-encounter natin ang ating Savior, nasa mga iba-ibang denomination tayo, di ba? Yan po yun. So ngayon, na-encounter natin ang kanyang instruction, ang kanyang teaching, ang kanyang Torah, mga kapatid. Okay? And then, ma-empower niya tayo na doon po, mga kapatid ko, sa kanyang kalooban. Kung ano yung mga program niya, hindi yung program natin, program niya po. Okay, magkaiba ho yun. Kumbaga, ang nangyayari po kasi sa mundo ngayon, sa politika, di ba? Ito po, system ng world. Sabi ng Biblia, huwag ka makiayon sa system ng world. Okay? Dahil ang nakikiayon sa system ng world ay nakikipag-alit, nakikipag-away sa Diyos. So, ano po yun, di ba? So, ano ba ang system ng world? Democracy. Okay? Of the people, by the people, for the people, mga kapatid. So, lahat ay nakasentro sa tao. Di ba? Yan po yun. Kaya kung ano-anong mga na-invento, di ba, mga kapatid ko, andyan dyan ang divorce, andyan ang Sogi Bill, andyan dyan lahat, mga kapatid ko. Pero may mga magandang nailagay na para talaga sa kapurihan din naman sa Panginoon. Pero kaso nga lang, hindi nga po sumurbol mga kapatid. Hindi porke tama ay tama, hindi porke maganda ay maganda, mga kapatid. So, ilagay naman natin sa religious. Okay? Ito naman yung mga theologians, theology. So, yung theo means God, logic, study about God. Pinag-aaralan ng Diyos. Kumbaga, iniimbestigahan ng Diyos. So, about ideas, system, mga kapatid ko. Okay? System ng tao, karunungan ng tao, ideas ng tao. Ang sabi ng Revelation chapter 15 verse 2, yun po nandun yung number na sa pangalan niya, yung 666. So yan po mga kapatid, hindi pa po yan yung biochip, ha? Hindi pa po yan yung tinutukoy. Very particular po yung biochip, mga kapatid. So ano doon na? So yung mapag-aralan ngayon, lahat pa lang ito ay nakatungtong saan? Sa paganismo. Yan yung rason ngayon sa ating sistema ngayon na nakatungtong sa paganismo, mga kapatid ko. So kung sa pagan po siya nakatungtong, yan po, nakaano po yan sa 325 AD, mga kapatid ko, na Council of Nicaea, Chalcedon, 333 hanggang sa 4th century, mga kapatid ko. Yan po yun. So hindi sumang-ayon sa konsehelo na sa council na pinapagawa ng the time ng isang napakamakapangyarihan si Constantine. Nasa Google po yan, mga kapatid ko. So, sila po ay tinatanggal sa mundong ito. So, hanggang sa nag-arise nga po, mga kapatid ko, yung belief, yan nakatungtong po sa tinatawag na paganismo. Pinaitulutan ng Panginoon, panandaliang panahon, mga kapatid, yan po yung mga sa church father, mga kapatid. So kaya nga, hindi po natin, sabi nga ng isang ng rabbi, na hindi natin pinaniniwalaan natin ay yung sinasabi ng Biblia. Okay? Ang pinaniniwalaan natin yung sinasabi kung ano yung sinabi ng Diyos. Nababasahin natin, okay? Sa mga iba-ibang version ng Biblia. Kung naguguluhan ka, parang lalaban-laban, so kailangan maintindihan natin yung biblical language, yung Hebraic, mga kapatid. So, kailangan ma-empower tayo, mga kapatid ko, at salamat sa Panginoon dahil idinala niya tayo doon sa original. Amen. Sa original. Kasi ang tingin natin dati sa Sabat, mga kapatid, para maging Sabadista Totoo yan, mga kapatid ko. Kaya inaayawan ng lahat ng tao kasi ginawang relihiyon. May relihiyon na nga ako, pupunta pa ako dyan. Ano dito? Yung pala hindi. Kundi, ito pa pala ay practice na, okay, ng mga banal na tao ng Diyos. Hindi kailangan na kayo maging Sabadista para kayo mag-perform, mag-observe ng Sabat, mga kapatid. Dahil kung pumunta ka sa Israel, yan talaga sila ang binigyan ng oracle ng Diyos. Sila ang binigyan ng katuruan. At doon po galing ang Savior. At sinabi po ng Mark chapter 2, siya ay hari, okay, ng Sabat. Okay? Siya na ang Panginoon. Ang Sabat, hindi nag-perform po siya. Hindi siya exempted. Di ba? Kung tayo ay follower niya, hindi tayo nag-perform, ano mangyayari doon? Di ba? Yun po yun. Yun ang hahanapin ng Panginoon kasi ginawa niya ang Sabat to meet our needs. To healing us. To protect us. Grabe. To restore us. Mga kapatid. Grabe po yun, mga kapatid ko. So yan po, mga kapatid. Maraming himala po nangyayari dito. Yung dating clinic ni Doktora, ngayon center na.
Grabe yung blessing niyan, mga kapatid ko. So, marami po siyang mga patient ngayon na talagang infected. So, sa biyahe na Adonai, dahil may nagpipray at talagang binigyan ng wisdom ng Panginoon, ng kapangyarihan, marami pong nagaling, mga kapatid. So, yun po yun, mga kapatid. So, na-postpone po ang ating tinatawag na Turay School 101. Okay, dito sa Cavite dahil nga po nasa level number 2. Pag naging level number 3 rather, pag naging level number 2 siguro, pwede po tayong mag-meet ulit, mga kapatid. So, ganoon din po ang binayoyo. Okay? Dahil nga yung restriction, no? Pero patuloy din po naman sila doon. Kaso nga lang, kung wala ka sa Antipolo, mahihirapan po, mga kapatid ko. So, ganoon din po, mga kapatid, no? Na kung sa isama po natin yung ating tinatawag na bawat municipality in cities, ibigay ni Adonai na yung mga kahal. And then yung Goshen. Kasi ngayong taon po na to, magkakaroon po ng dalawang event. Yung Moedim ng Panginoon, yung annually kay anniversary niya, na yan ay command niya, mga kapatid ko. Ito po yan Yan po, nasa taas po natin. Yung death, burial, and resurrection, and then yung second coming niya. And then yung dyan po sa atonement, dyan po i-start, mga kapatid ko, yung tinatawag na Shemitah. Yung Shemitah po, mga kapatid, ay pag-rest ng land. Yan po yun, pag-rest ng land. So, hindi tayo makapag-execute kung wala pong Goshen. Yun po yun, no? Hindi po sakop dyan yung mga nagtatrabaho sa EPSA, sa economics, hindi po. Sa agriculture po yun, mga kapatid. Isama po natin sa prayer yan. So, ang atin pong schedule, 3 times a day lang naman po yan. Sa kanya-kanyang tahanan niya, kahit nasaan ka. Day 1, Sunday, Bereshit Group, Book of Genesis. Sister, Covenant Servant, Sister Merly Calosa and Calosa Family. And then Day 2, mga kapatid, Simot Group. Monday po yan, Covenant Servant, Sister Nida Laksaman and Laksaman ng Family in her group. Day 3 po, mga kapatid, Bayekra, Book of Leviticus. Covenant Servant, Sister Sunela Eli and Eli Family in her group. Covenant Servant, mga kapatid, sa Day 4, sa Babidbad, Book of Numbers. Sister Merlin Balensona and Balensona Family and her group. And then, dito po sa Day 5, Thursday, Dibarim. Okay? Book of Deuteronomy, Covenant Servant, Sister Maria Lourdes, San Buenaventura and San Buenaventura Family in her group. Ngayon pong araw na ito, kaya kita niyo po yung power ng Panginoon. Lahat po tayo mag-perform from Day 1 to Day 5. Lahat po. Kasi nga po lahat po tayo mag-prepare. Kailangan ma-sanctify po tayo ng Ruach HaKodesh. Mag-prepare po ang ating mga sarili, mga kapatid ko. Bakit? Kasi nga po, haharap tayo sa Panginoon. Amen. Yan po yun. Utos po ng Panginoon yan. Yan po yun. Para ma-witness din po natin ang officially open ng kanyang divine rest of worship, mga kapatid. Okay. So, kung paano execute, nandiyan po yan sa inyong mga sa inyong tahanan po yan. Kaya ito po yung the Lord's Prayer, ito po yung ating pinaka-method and tinatawag po natin na prayer pattern po natin. Hindi kaagad tayo hingi sa Panginoon, kailangan po natin i-establish ang kanyang kaharian, di ba? Amen. Yan po ang pinaka-ano yan Bago ngayon yung Thy kingdom come, thy will. Pangatlo lang po yung give us this day our daily bread. Yung petition po natin, mga kapatid. Yan po yan. Yan yung pinaka-pattern, mga kapatid ko. So, dito po, mga kapatid. Ito. House Bill 6312. Ito dapat yung pagiging pagkakaisa na ng mga mananampalataya. Ito kasing kalooban ng Panginoon Nagkaroon na po ng impact ito noong 17th Congress. Salamat kay Adonai na sa Congress po ang ating kapatid na si Ma'am Carmen Jimenez. At marami tayong mga kapatiran dyan, mga kapatid. May mga tinatawag na nag-sponsor. Ano ba ito? Tinatawag po itong Judeo-Christian. Okay, na sa 6, itong pinakaano na to ay inaano po nila sa patungkol sa economics. Okay? Economics po ito na nandoon sa redemption plan ng Panginoon, even the economics, kaya niya pong ibigay yung abundance. Mga kapatid. So ngayon, may mga mga congressman na silang nag-sponsor. Sino-sino ba ito? Si Honorable Representative Congressman Alfredo A. Garbin Jr.
Okay? Narinig ba ako doon? Nakaano ko. And then si Honorable Anichito Jan D. Bertis III. And then si Orestes T. Salon. Yan po. Tatlo po sila, mga kapatid. So, ipag-pray po natin sa legislative, no? Kung mayroon na sa lower house, dapat magkaroon din sa upper. And then sa judiciary, meron na rin po tayo, mga kapatid. Okay? So, yan, mga kapatid, pero nagtatrabaho sila sa Supreme Court. And then si Brother Attorney John Bilayo sa Gentry, sa Supreme Court din po sila. So, marami po sa ating nag-tune in na sila po ang nagre-repair ng mga attorney. Okay, salamat po kay Adonai, no, na kung saan, at least yan po tinatawag na magliliwanag. E din ang good news din, Sister Merly Calosa, o si Kap Totoy. Kung maganda doon yung mga ano, kasi nga sila magbabalance yan eh. Di ba? Sila magbabalance po. Kap Totoy, si Kapitana Gemma, and then si Consi Ariel. Buhain, si Consi Otosar, Edna. So, gano'n, no? Na kung saan, gano'n din, ang sa administration, sa Malacanang, ang Greco, ang Belica family. Yan po yun. Ang Belica family, mga kapatid. So, ibig sabihin na, nandoon na ng mga nakaposisyon na. Kailangan po natin ipag-pray lalo. Kasi ang hiniano po natin yung solusyon eh. So, hindi po tayo, kumbaga, hindi tayo nangangampanya. Ang ano po natin ito. Hindi naman po pwedeng may sa batas to kung wala po yung mga yung mga wala politiko. Di ba? O, itong mga pangalan na binanggit natin na to, grabe ito. O, nasa history na yan, mga kapatid. Hindi naman, 17 Congress, 18 Congress, mali natin, itong 19 Congress. Di ba? Mapag-usapan. O, hindi po pwedeng hindi, dahil ito, mayroon na po tayong mga ito mga ito, alam na nila ito. Di ba? Yun ang ano niyan, hindi na tayo mahirapan. Pag-pray lang po natin, mga kapatid. So, tingnan po natin, COVID. Yan. COVID-19 and the end time. Leviticus 26 verse 15. And if you reject my decrees and detest my laws, so that you will not obey all my commandments, but break my covenants, o my covenant. Verse 16, if you do these things, then I will do this to you. I will inflict terrorism yan, on you. Diseases and fever that will destroy the eyes and will drain away your life. Sa Tagalog, kung ipagwawalang bahala ninyo ang aking kautusan at di ninyo tutupdin ang lahat kong mga utos, kung sisirain ninyo ang aking tipan, verse 16, bigla kung paghahariin sa inyo ang takot. Yan na. Ano ang espiritong gumagala ngayon? Fear. Spirit of fear. Death. So, dahil sa tinatawag na kamatayan and then sa ordinance. Di ba? Yan po yun. Takot. Pinahintulutan ng Diyos. Darating sa inyo ang lagnat. Ayan na. Ayan na. Lagnat. Ang mahirap dyan, kahit saan ka magpunta, May peste. hindi yan mawawala. Darating yan, Diyos ang nag-ano yan. Ano ang makakapagpawala niyan? Yung ikip mo ang covenant. Ang mga utos niya. Ano daw? At peste. Lagnat at peste. Sumpa pala talaga itong curse nito. Okay? Ano daw? Manlalabo ang inyong paningin. So, ang nanlalabo po ang paningin kapag yung walang ordinary, yung mga gutom, nakakalabo ng ano yan, yung paningin. Pero dito iba, kahit na kumain ka, Lalabo pa. lalabo. O kaya hindi ka makakain dahil nga, di ba? At hindi kayo makakakain. Yun ang matindi ko. So ito na po, mga kapatid. Ang solusyon sinabi ko, ito po ay pagpapala. Galing po ito nakuha ko ito kay Pastor Ike
sa FB. So, lagi po tayo naka-tune in doon dahil siya po ang ating advisor sa Torah. Okay? And then ito pong mga bersikulo nito dahil galing kay Prophet Domo din, nirebuild ng Panginoon sa kanya, mga kapatid. Amen. So, yan na po mga kapatid ko. Ang pinaka-solusyon po niya, kung babalikan niyo po, yung verse 1 to 13. Yun ang solution. Actually, nandito ng solution eh. Condition ng Panginoon, di ba? Nandito. Oh, babasahin ko ulit. Kung atin daw pong i-register yung kanyang decrease and detest my laws so that you will not obey all my commandments. Anong binigay sa atin ni Yeshua, ni Jesus? After na tayo ay magkaroon ng encounter sa Kanya. If you love me, keep my commandments. Doon niya tayo ititest kung sa papaanong pagmamahal at standard ang ginagamit natin. Kasi marami po sa atin, minamahal natin ang Diyos sa nguso. Di ba? O sa ating standard. Kailan mo lang siya maalala kapag birthday mo, kapag kinasal ka, kapag bininyagan, ang masakit doon yung panghuli. Kapag ililibing na. Hindi mo na alam yun. Oh, wala na. So, hindi po ganun ang kalooban ng Diyos eh. Kasi sistema ng tao yun. Sa atin, maganda yun. Pero sa Panginoon, iba yun. Ang sa Panginoon, kailangan yung kanyang decrees, masunod natin yung kanyang commandments, yung kanyang law, masunod natin. Huwag natin baliwalain. Hanggang sa maging covenant-tipan po yun na mayroon pong written doon sa mga tipanan niya. Dapat may isa katupad. Kagaya nito, banal na bagay sa Panginoon ito na tayo, kaya natin piniperform dahil nakatipan tayo eh. Amen. Sa ating ginawa po ito, inobserve, binabanal tayo ng Panginoon. Hallelujah. Dahil yung gawang ito ay kabanalan sa Kanya. Yun po yun mga kapatid. Oo. Na napakaganda kasi nga ngayon, maaalisin ba ng Panginoon yung salot? Abay, ulo. Dahil kaya niya lang may papadala yan kasi nga pinalambahala natin. Yun po yun. Kaya nga ang ina-advise natin dito, wag natin maging familiar sa atin ang kilos ng Banal na Santong Espiritu, ang commandments ng Panginoon. Kasi yun ang naging ng Israelite doon sa desert. Grabe, mula doon sa Egypto, 10 milagro na ng Panginoon ang ginawa. Nahati ng dagat. Nasumpungan pa rin, nagmurmur sila. Di ba? Dahil naging familiar na lang sa kanila ang presensya ng Panginoon. Yun po yun. Ngayon hindi po. Dapat kauhawan natin. Amen. Tayo ay manabik, mga kapatid ko. Dahil ang Torah, mga kapatid doon, grabe po yan. O, lalo na sa panahon pong ito. Oo. Yan po yung mag-go-govern sa atin. Yan po yung magbibigay ng katatagan sa ating mga pananampalataya. Amen. Kaya nga sa work ng Holy Spirit sa 16 ng John, verse 9, mga kapatid. Ano bang unang-una sa verse 8 kung hanggang verse 7, verse 8? Patungkol sa ang Holy Spirit ay pauunawaan tayo na tayo'y nagkasala. And then sa verse 9, sinasabi po doon, patungkol sa kasalanan, marami pa rin ang hindi naniniwala sa akin. Alam niyo ba yung belief na yon, mga kapatid ko? Marami daw yung hindi nagsisima. Naniniwala, pero hindi naman mag-obey. Yes. Di ba? Nalalaman nila na may Diyos, pero hindi naman nila sinisik na mayroon palang magre-reward. So, anong reward ang makukuha? The judgment. Hindi po yung reward na life and blessing, provision and protection, mga kapatid. So, totoo po yun, mga kapatid. Kaya ito ngayon, magkakaroon na naman po, mga kapatid ko, ng tinatawag na annually. Okay, Passover po yan, mga kapatid ko. So, yun po ang nakaka-excite yan, mga kapatid, dahil tayo ay muli ay magkakaroon ng itong weekly, ito yung pinaka-pattern natin, foundation, kay doon sa annual and din sa Shemitah and Jubilee, mga kapatid. So, yun po yun. So, tingnan nyo po, mga kapatid, ayon po sa news, ha? News yan, mga kapatid ko, sa businessmirror.com.ph. Ano daw po, mga kapatid, yung top US researcher
Philippine medical expert address confusion about virus vaccine during first Philippine COVID-19. Nakukumpis talaga ngayon. Pag nakita mo talaga, nakukumpis kasi hindi pangkaraniwan eh. Kasi curse nga po ng Diyos. Biliwan mo, buong mundo, nilagay lang sa isang capsule na hindi kahit first world country, hindi makagalaw. At sila pa nga ngayon ang mas matindi. Pero tingnan nyo sa Indonesia. May ano ba, may balita ba kayo sa Indonesia? Na sumipa? Wala eh. Diba? Meron infect. Pero alam natin na meron kasi doon cure. Amen. Ano doon ang cure eh? So, ano doon yung pabuhunan eh? So, na ngayon, ayon nga sa update, mga kapatid ko, ay ano na siya ng halal. Ibig sabihin gamot. Gamot siya. Na siya na ngayon ay dineclare doon na tinatawag na magkakaroon sila ng manufacturer. Okay? Sila ngayon ay magpo-produce ng napakarami. Huwag tayong mag-alala. Include po ang Pilipinas doon. Yan po ay galing mismo sa bibig ni Sir Mario. Yun po yun. Yun na talaga eh. Doon pinadaan ng Panginoon. Huwag na natin sisihin kung ano pa mga ano. Doon pinadaan eh. Doon eh talagang ano eh. Dahil may mangyayaring ganito. So, yun po ang ipag-pray natin na mapabilis, maging maayos. Kasi dinocument na nila eh. Lahat ng pangangailangan. Yun po yun. And then, kung katakutan, mga kapatid, ang nasa buong mundo ngayon, maging sa ating society ngayon, because of death and ordinances. So, ang Panginoon hindi po binigay sa atin yun. Spirit of fear. Diba? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng katakutan, kundi ang binigay sa atin, ano daw? For God don't give us a spirit of fear, but of power, love, and self-control. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Yun po yun. So panghawakan po natin na mayroong kapangyarihan po. Lalo na kung ino-obey natin ang Torah ng Panginoon. Anuman po ang ating sabihin at anuman ang ating gawin, ino-honor ng Diyos. Mga kapatid. Amen. So tingnan po natin mga kapatid. Para yung righteousness ng Panginoon ay ma-reveal. Ano yung key? Yan po yun. Yan po yung word of the Holy Spirit. Holy Spirit and the Torah inseparable. Mga kapatid. John chapter 16 verse 9. Mga kapatid. Tingnan yung original. Ano sabi ni Pablo? For I am not ashamed of the good news, the gospel. Okay? For it is the power of God for salvation to every who trusts, to the Jew first. So, bakit una daw ang Jews? Kasi Diyos nga ang ating Savior eh. And also to the Greek. In-include lang mo tayo. Ang nangyayari ngayon sa pangangaral, nawala ito. Nawala ang mga Hudyo. Nawala ito. Ito ngayon ang nasa unahan. Tayo lang ang maliligtas. Mali. Ito, maiiwan. Ito na yung verse eh. Ano pa paano bago yun? Diba? Ano sinabi ng 17? And it, the righteousness of God revealed. Paano na siya ma-reveal? From trust to trust. From faith to faith. As it is written, but the righteous shall live by emuna, yung original palang pananampalataya. Action word. Na ano daw ang kanyang, ano yung faith? Kapag ikay may faith, ano daw yung kanyang root word? Means, herein, obey. Shema pala eh. Kung hindi po tayo magsishima, hindi po magre-reveal ang righteousness ng Panginoon. Saan po mag-start ang pag-reveal ng righteousness ng Panginoon? Shema. Kasi doon po nag-work ang Ruach HaKodesh. Kaya nga ano sabi po ng Panginoon, patungkol sa kasalanan, work ng Holy Spirit yun ha. Tingnan nyo ang John 16, verse 9. Patungkol sa kasalanan, marami hindi niniwala sa akin. Alam nyo ba si Satanas ay believer? Yeah. James 2:19. Di ba? Active sa church yan. Active sa church yan. Baka hindi mo alam yan. Active sa church. Oh.
Di ba? Grabe po yan. But kapag tayo po ay nagsyema, dahil siya po ay hindi nagsisyema, itinaas tayo ng Panginoon sa kanya. Kasi si Satanas, after lang sa church attendance, nandun lang yun. Kahit wala ka dyan, nandun din siya. So ngayon, kapag nagsimaw tayo, dahil inireveal ang righteousness ng Panginoon, naitaas tayo. Naungusan. Kasi siya nanginginig, kasi against sa will ng God. Against sa kalooban ng Diyos. So yung kalooban ng Diyos mag-i-start saan? Sa emo na. Para ma-reveal ang kanyang kalooban, ang kanyang righteousness. Mga kapatid. Amen. Ang good news, dahil sa pananampalataya po natin, nag-combine po yan. Join tayo ng first, ng Jewish nation, na mga redeem. Hindi po tayo dyan nag-replace. Oo. Kasi sa church father, na-replace yan eh. Kaya talaga pangangaral hanggang ngayon. Pero salamat kay Adonai, yun po yung naging stepping stone natin yun. Nakita natin yung glory ng ating Panginoon. Amen. Yun po yun, mga kapatid. So, para maging anak ng Diyos, mga kapatid, kailangan po natin ang pananampalataya. At tayo po ay nanampalataya, na-encounter po natin ang ating Panginoon. Okay? At ngayon, na-encounter po natin yung kanyang tinatawag na Torah dahil inilagay niya po tayo sa kanyang kaharian. Ang kaharian po, mga kapatid, hindi po sa church, sa kaharian. So, meron po dyan nag-iisang King of Kings and Lord of Lords, and then meron po siyang domain, Israel to the whole world. Okay? And then, meron po siyang tinatawag na constitution and bylaws, governance, mga kapatid. Nung tayo ay wala pa dyan, mga kapatid ko, okay, ang rule ng commandments ng law, educative rule, mga kapatid, dahil tayo makasalanan, itinuro niya tayo sa ating advocate, sa ating Savior, which is kay Yeshua, mga kapatid. So ngayon, after po ngayon na tayo na-educate na, ang rule naman ng law sa atin ay judiciary rule. Kailangan po tayo mag-govern, kailangan po pagtibayin, mga kapatid, yung commandments niya, maging ito'y mag-govern, maging yung image niya, which is tayo maging lights, maging ilaw. Hindi po pwedeng itago natin mga sarili natin. Kaya nagpapasalamat po tayo, mga kapatid, sa judiciary, may tinatawag ng Panginoon. Andiyan dyan na, sila Minister Georgie, na nasa MLTC, di ba? Na siya ang nag-repair sa akin kay Brother Torny. Bilayo. And then si Brother Torny Bilayo naman, ni-repair naman si Brother Ricky Abeles. So, paano ng parami ng parami, mga kapatid ko? So, magagalak tayo. Yan lang po ang alam natin. Alam natin na may makakakilala po sila dyan. Sa kanilang sa office. May kakakilala po sila dyan. Nasisiran, mga kapatid ko. So, yun po yun. Kumikilos po ang Panginoon. And then, naniniwala tayo maging sa tinatawag sa Congress. Andiyan si Ma'am Carmen. And then, nasisiran niya mga congressman. Mga kapatid. Yun po yun. Sana may makapasok din po sa Senado. Ayun po yun. Kasi nandun, kasi na... ano ba tayo na ang mas nadudong pa yung hindi naniniwala dito? Yes, magaling naniniwala dito, mga kapatid ko. Yung po yun. So, ipag-pray po natin yan, mga kapatid, no? And then, tayo po ngayon ay children of God ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng trusting. Yan po yun. Ng faith, mga kapatid ko. Ng emuna. Okay. Sa papaanong paraan, mga kapatid? Ang Romans chapter 10, verse 9 and 10. For if you confess, okay, with your mouth that Yeshua is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So alam niyo po yung confess and confessed, o confessed. G3670, na ibig sabihin, yung covenant ay kailangan mo i-acknowledge. Ibig sabihin, mula po sa iyong pagtanggap, ma-encounter mo ang Savior, in-accept mo as Savior and Lord. Kailangan mo po pala maintindihan na pumapasok ka sa tipanan. Kaya kapag ikay binautismuhan sa tubig, sa pangalan niya, and then sa Holy Spirit, mga kapatid, iyon na. In-acknowledge mo na at ipinamuhay mo na. Anong hahanapin ngayon ng iyong katipan? Diba? Na Diyos. Yung terms and condition na dapat ipi-perform. Kapag hindi po natin pinirform, anong sinabi sa Leviticus?
uutusan niya ngayon. Papadala niya yung curse. Dalawa lang naman yan eh. Dalawang P. Pagpapala o pagpapalo. Yan ang tatandaan natin. Kaya kailangan maintindihan po natin yan, no? Na bagay niya, na napakaganda po, na nakapasok na po pala tayo. Ang kailangan na lang, i-observe. Kaya nga ang parallel po nito, mga kapatid ko, yung Great Commission. Yung Great Commission, mga kapatid, ang verse 20, 28, 20 ng Matthew, mga kapatid, na kung saan teach new disciples to observe my commandments. At kapag ginawa yon, at siya ay isa sa atin hanggang sa end ng world. Hindi niya tayo iiwan, mga kapatid. Hanggang sa 1,000 years, kasama niya tayo. Yun yung promise niya. Once na tayo yung nag-observe, ganun po kahalaga yan, mga kapatid. Okay, yun po ang no. So, yan po yung sinasabi ko kanina, no? Yung born again po, hindi po siya relihiyon. Yan po ay promise ng Panginoon kay ating patriarch na si Amang Abraham. Yan po, kailangan maintindihan daw po natin, mga kapatid, na tayo ipinganak mula sa kaitaasan, dahil kapag hindi ka ngayon paghaharian ng Diyos. Okay lang ba sa iyo na ikaw ay sumusunod na hindi mo naintindihan? O ikaw ay tinatawag na pwede kang sumunod na kahit hindi mo naintindihan, pero mababaw. Kaya sa yung naiintindihan mo, malalim yun. Hindi ka pananatilihin ng Panginoon, kapatid, na yung hindi mo na iintindihan. O di ba? At sinasabi po niya sa John chapter 3 verse 3, Yeshua answered him, Amen and amen, I tell you, unless one is born from above, he cannot see the kingdom of God. Yung salita pong si John Riyan sa Hebrew. Understand. Kung hindi ka nakipanganak mula sa kaitaasan, hindi mo maintindihan ang paghahari ng Diyos. Di ba? So kaya wag po nating, kumbaga, ang iba kasi, relihiyon ang inaano, hindi po. Hindi po. Iyan po ay kasama sa promise ng Panginoon kay Abraham na kasindami ng bituin sa langit. Di ba? Born from above bituin sa langit. Yun yung magiging anak. So, ibig sabihin, kung anong ginawa ng ating patriarch, okay, yun ang ibig sabihin ng Panginoon. I-multiply ko yung iyong seed tulad ng dami ng bituin. Ibig sabihin, kung ano yung covenant ng Panginoon kay Abraham, ganun din po tayo. Even sa evangelism, mga kapatid, na pangako ng Panginoon ng multiplication hanggang sa maging multitude, Baedgu, sa Hebrew, ng sa root word po nun ay yung tinatawag po, mga kapatid ko, na dag, fish. Kapag nangitlog ang isda, multitude, napakarami. Ang ibig sabihin po ng Panginoon, kaya nga sabi dito sa mga disciples, tatawagin kitang fisher of men. Ibig sabihin, ililinya kita tulad ng kay Abraham na pangako ko. Ikaw ay magiging tulad ni Abraham na greatest evangelist. Multitude eh. Ikaw magkaroon ba naman ng 380 na sundalo? O sabihan mo ng 318 din na asawa yan. Bawat isa, di ba? At 380 na anak. Nag-iisa lang. 1,000 na yan. Hindi naman niya pupunta sa isang syudad na isang bahay lang ang aakilain yan. Di ba? Multitude na eh. December, doon siya sa labas ng syudad. Yun po yun. Kasi ang nakita lang po ng mga theologians, yung pananampalataya na ginagawa ni Abraham, pananampalataya at lagi nagpipray. Hindi nila alam na si Abraham ay billionaire. Sa kanyang kapanahunan. Kung itutulad natin sa panahon natin ngayon, billionaire po siya. Businessman si Abraham eh. Yun po yun eh. Lalo pa, lahat ng ginagawa niya, binibless na pa. Bakit? Kasi may tipanan siya sa Diyos. Amen. Ang nais ng Panginoon, maging tulad tayo sa Kanya, yung hierarchical principles ng blessing. Makadali tayo. Kaya nga pati yung ating evangelism, nakalain doon at nagpapasalamat tayo. Maging yung ating practice nakalain doon. Amen. Mga kapatid. Ibig ba sabihin, si Abraham ay nag-i-Erev Shabbat? Abayo! 26 ng Genesis. Nagsasyabat ba siya? Abayo! Nagpi-festival ba siya? Abayo!
Kaya sabi ng Panginoon kay Isaac, i-bless kita kasi ang iyong amang si Abraham ay nakinig sa aking bilin, sa aking instruction, sa aking teaching. Torah yun, di ba? Sa aking commandment, sa aking requirements. Oh. Nasaan niya pastor yung Shabbat? Pero hinahanap yung Shabbat. Yung Shabbat ay particular. Yung binanggit daw sa Genesis 26, verse 1 to 5, general. So, pag sinabing instruction, teaching, commandments, kaya nga sinabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Nakapaloob po yung Shabbat doon. Commandments niya. Hinahanap niyo po yung Shabbat doon. Pwede pa din na redundant yan. Diba? Yung mga palusot lang ng mga ano So, new creation, congratulations mga kapatid. Bilang new creation mga kapatid, babalik po tayo sa Genesis, sa ating Creator. Ang ating Creator, ang sa inyo bilang Creator ay Shabbat, mga kapatid. So, nais ng ating Creator na tayo makonform ng kanyang image para tayo maging ilaw, maging representative niya dito sa lupa, mga kapatid. Yun po yun. Kaya hindi po pwedeng nakakilala ka sa Panginoon tapos magmumongha ka. Pupunta ka sa bundok. Bumalik na. Paano ka magliliwanag doon? Sino mga hayop? Ang ano mo doon? Mga puno? Taliwas. Greek yun di ba? Greek yun. Sabi nga ng ng maling sakripisyo yun. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13, kung kahit na ibigay mo ang buhay mo, lahat ng nasa iyo, sunugin man, pati ang buhay mo, kung wala po ang Torah, wala ang pag-ibig. Kasi ang Torah ay pag-ibig Amen. mga kapatid. Wala yan. Wala yan, mga kapatid. So, gano'n, no? Na yung image po, mga kapatid ko, ay dapat makonform tayo hanggang tayo ay maging kasi likeness po yan Yung ay representative. Yung likeness po ay demot, which is character ng Panginoon. Na tayo mag-grow dapat diyan hanggang sa maging lifestyle. Kaya ang iniisip natin ngayon, ano bang lifestyle ng ating Savior na Hudyo? Di ba? Hudyo po ang Savior natin So, ano yung mindset niya? Ano yung lifestyle niya? Yung po dapat yun ang ating, kaya nga yung likeness makuha natin Remember, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, 19-20, luwalatiin nyo nga ng iyong sangkap ng inyong katawan ang inyong Panginoon dahil ang iyong katawan ay binili ng kanyang dugo. Ibig sabihin, wala na tayong pagmamayari sa sarili natin. Yan po yun. Kaya nga, wala talaga yung room ng Greek mindset para i-glorify natin ang Panginoon. Ang room, mayroon po dyan yung Hebraic mindset para po may glorify natin ang Panginoon. Dahil siya mismo, ang sinabi niya, 1 Corinthians chapter 2 verse 16, alam niyo ba na wala na kayo sa inyong pag-iisip, kundi ang kaisipan ni Messiah ay nasa iyo. Ibig sabihin yung mindset, helmet of salvation, ay nasa sa atin at si Yeshua. Ano ang pag-iisip niya? Paano siya mag-isip? Ano yung kanyang lifestyle? Yun ang hahanapin po sa atin. New creation. Saan po tayo new creation? Hindi naman po sa ating sekta Ang nangyayari kasi sa sekta na na mahalungkat natin, nakapatong pala sa pagan. Yun po yun. Yun po. Kaya, malaking pasalamat. Saan daw po tayo naging new creation? Malinaw Messiah. Yan po yun. Kay Yeshua pala mga kapatid. Hindi sa ating mga sekta. Mga kapatid. So, iset aside natin yan. Dahil wala po sa kalangitan yan. Di ba? Ang nasa kalangitan, nandun sa 12 tribes. Mga kapatid. So, i-enjoy natin na tayo ay bagong nilalang kay Yeshua. Jesus, our Messiah. Mga kapatid. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Marami pong salamat o Diyos sa oras na ito na kami muli ay yung ginather minsan pa na yung commandments. Pinout mo ang yung Ruach HaKodesh, ang yung Holy Spirit. Para nga po Panginoon, kami pinapaintulutan namin ito na kami i-purify, i-sanctify, i-anoint at malaya Panginoon na i-rewrite ang iyong instruction teaching sa aming mga puso. At kami kinonsecrate mo, Diyos, para salubungin ang pag-officially open ng iyong divine place of worship, Panginoon, sa oras na ito. Dahil napakabanal, napakasagrado, Panginoon, sa iyo ang
ang oras na ito, ang araw na ito, maging sa araw ng bukas, Panginoon. Hallelujah. Kaya dapat ang iyong mga anak ay na-consecrate na yung Holy Spirit. At kami rin ay, Panginoon, ay hinahanda namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa pag-meet sa iyo, Panginoon. Dahil naniniwala kami ayon sa iyong salita, nilikha mo ang Sabbath to heal us, to comfort us, to keep us, to bless us, to supply our needs, O Ama. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. In the name of Jesus, the Messiah of Israel. Shalom, shalom, shalom. Amen. Hallelujah. Okay, ano tayo ng ating celebration? Teka, wait lang. Welcome natin ang ating Sabat. So, prepare na natin yung ano. Tamalo. Okay. Hallelujah. Welcome this Sabbath as a reminder of the eternal Sabbath rest. We have in Messiah, ceasing from onwards and taking delights in the Lord. Ito yung sinasabi ko kanina. Sa New Living Translation, version yan, sa Mark chapter 2, 27 to 28. Prutas to. Si Jesus po nagsabi niya. Then Jesus said to them, sa atin lahat, kasi ang Sabbath ay sa lahat. Okay? The Sabbath, ano daw? Was made to meet the needs of people. And not people to meet the requirements of the Sabbath. Ito po yung hinahanap lagi ng tao, yung requirements. Hindi nila nakita na ang naglikha ng Sabbath ay ang ating Panginoon para ma-meet ang ating needs. So, siya mismo, so the Son of Man is Lord even over the Sabbath. As we drink this cup, we remember the abundance of God's creation and all the blessing He has provided for us. We also remember its most important blessing, the blood of Jesus Messiah, which is the blood of Amen. our new covenant with Adonai, pour out, okay, for many for the forgiveness of sin. As we drink this cup, we remember the offerings pour out before Adonai in the temple. In the same way, Jesus Messiah pour out His life for us that we might have life and have life abundantly. Blessing over the cup. Yan, pag-pray natin. Baruch ata Adonai, Elohim melech haolam, borei pre hagapim. Blessed are you, Lord God, King of the universe, who creates the fruits of the vine. Blessed are you, Lord, our God, who has set us apart by your commandments, and has given us your holy Sabbath, is a memorial of the creation. Hallelujah. Blessed are you, Lord, who makes us and who makes the Sabbath holy. Inumin po natin. Blessing over the bread. Amot sa ikin minairetz, we give thanks to God for Hallelujah. bread. Our voices rise in song together. Our joyful prayer is said, Baruch ata Adonai, Elohim melech haolam. Amot sa ikin minairetz, blessed are you, Lord, our God, King of the universe, who bring forth bread from out of the earth. Blessed are you, Lord, for the life and knowledge you have made known to us through Jesus Messiah. To you be the glory forever. As this broken bread was Hallelujah. scattered on the mountains, but was brought together and become one. So let your Hallelujah. community be gathered together from the ends of the earth and into Hallelujah. your kingdom. For your is the glory and the power and for Jesus Messiah forever. Amen. Hallelujah. Kainin po natin. Okay. Blessing over the wives. Okay, pag-pray natin, no? Father, we thank you for giving us wives of Proverbs. And, O Lord, I thank you for the wife that you've given me. May you be blessed as you see rise, what you say to see about the daily The way. ways of our household. And may you be blessed as you see about the daily care education of our children. May your mouth be filled with wisdom and kindness. May your heart meditate on the power and the glory of the Lord. And may your hands perform the mitzvah as you do the work of Yeshua. Amen. Amen. Husband. Panahan po natin mga manantahanan. Father, we thank you for giving us husband of Psalms. And Lord, I thank you for the husband that you've given me. May you be blessed as you rise
while at yet night to see about the ways of our household. And may be blessed as you see about daily care and education of our children. May your mouth be filled with wisdom and kindness, and may your heart meditate on the power and the glory of the Lord, and may your hands perform the mitzvah as you do the work of Yeshua. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Children, Bebe, okay, dito kayo tatlo. Wala yung isa. Nawala. Dito na. Dito ka. Mag-pray natin. Sabi kayo ni Claire. Si Ilian ka ni Papa. Oo. Banggitin mo na lang pangalan. Everett Kadungog San Buenaventura. May you grow in favor with Adonai and with men. May you grow in favor with God and with men. May you continue to grow in the likeness of the Messiah Hallelujah. Jesus. May God bless this year for you. Amen. May Adonai fill you with shalom and Hallelujah. Ruach HaKodesh. Holy Spirit, may Adonai keep the evil one far from you and guide you into the paths of righteousness. In Adonai Yeshua's name. Ang mga batang ito, Panginoon, ay maging head sa academic, maging mga professional someday, at maging successful businessmen and businesswomen. At maging ganun din po, Panginoon God, sa parallel nito, ang maging head din sila sa Torah, sa pagkip, Panginoon, maging lights, Panginoon God, sa nakakasama na maging obedient sa iyo sa mga parents, Panginoon. In the name of Yeshua, at binabalot namin ng prayer na yung blood protection, Panginoon, na yung ministering angel, maging warrior angels, Panginoon, na ilayo sa COVID-19, sa spirit of death. In the name of Yeshua Mashiach. Shalom, shalom, shalom. Blessing over the son. Ishim ka Elohim ki Ephraim be ki Manasseh. May be as Ephraim and Manasseh. May the Lord with you ever be. May bring you home unto the land prepared for thee. Father, may God bless you and grant you long life. Mother, may the Lord prepare a Sabbath prayer for you. May God make you good husband and fathers. Father, may He prepare holy wives for you. May the Lord protect and defend you. May Spirit fill you with grace. May your family grow in happiness. We hear our Shabbat prayer. Amen. Blessing over the daughter. Blessing over the daughter. Yesemik Elohim kay Sarah, Rebecca, Rachel, Belea. May you be a Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. May the Lord with you ever be. May He bring you home unto the land prepared for thee. Father, may God bless you and grant you long life. Mother, may the Lord prepare a Sabbath prayer for you. May God make you good mothers and wives. Father, may He bring you husband who will care for you. May the Lord protect and defend you. May Spirit fill you with grace. May our family grow in happiness. We hear Shabbat prayer. Amen. Amen. Bishamrus, tamalu. Bishamru, Binay Yisrael et Hashabat, Leder Otam, Bered Olam, Binay Obayan, Binay Yisrael Otili Olam, Keshishet Yaamen, Asa Adonai et Ashamayim, Bita Eretso Obayum, Hashibe Shabbat, Bayene Afas. Tayo po lahat, the children of Israel, Children of Israel, the Shabbat, observe the Shabbat, throughout their generations, throughout the as generations, an everlasting covenant, as an everlasting it is a covenant, sign between me is a sign between and the me children of Israel. and the children of Israel Israel forever. forever. For in 6 days, 6 days. the The Lord Lord made made heaven heaven and and earth, earth, and the the seventh seventh day, day, He ceased from His promised work. work, and rested. Tayo po ay dadako sa Hallelujah. Romans chapter 16 Shalom. verse 20. Now the God of Shalom will soon crush Satan under your feet. May the Yes. grace of our Lord Yeshua be with you. Yung Shalom pala ang magdudurog. Yes. Pag sinabihan mo ng Shalom, yung lahat ng plot ni Satan, dudurugin na. Yes. So yung Amen. salitang Shalom, ito po yung pagpapalalim yan, mga kapatid. Grant complete peace, wellness, wholeness, faithfulness, goodness, blessing, success, abundance, prosperity, grace, kindness, and compassion upon us and upon all of your people, Israel. Bless us, our Father, all of us as one, Amen. with the light of your face, for with the Amen. light of your face Amen. you gave to us, Adonai, our God, the Torah of light, and love of kindness, righteousness, blessing, compassion, life, and peace, and may it be good in your eyes to bless your people, Israel, and every time and Hallelujah. at every hour with your Hallelujah. peace. Blessed are you, Adonai, who blesses His people, Israel, with shalom. Amen. Tapos po natin ating mga kamay, ironic blessing po tayo.
Ibarika Adonai, B.S. Miraka, Yara Adonai Panibeleka, Bikuni kay Adonai Hallelujah. Panibeleka, Bisayim kay Shalom, Yeshua Mashiach, Arsi Shalom. May Adonai bless you and keep you. Amen. May Adonai make His face be shine be upon you and lift up His face toward you and give you peace. In the name of Yeshua Mashiach, Sara Shalom. Tanggapin po Hallelujah. natin ang pagpapala ng Panginoon. I receive the blessings. I receive the blessings. All the blessings of Adonai. You receive the blessings. You receive the blessings. All the blessings of Adonai. We receive the blessings. We receive the blessings. All the blessings of Adonai. Amen. So tayo po mag-pray sa ating mga nakatunin. Hallelujah. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang covenant meal. Maging God ang iyong korban, O Diyos, sa iyong mga anak, sa bawat tahanan. God, we open ang iyong tinatawag, Panginoon God, na oportunidad, Panginoon, with your anointing, kasilanganan, kalduran, timog, ilaga, from top to bottom, Panginoon, ang pagbubuhos ng walang silid na kalalagyan ng iyong mga anak, Panginoon. Opportunity, Panginoon God, sa bawat isa, O Hallelujah. Diyos, Amen. in the name of Yeshua Mashiach. Pero din po, Panginoon God, ang iyong anointing, miracles, Amen. healing, deliverance, salvation, Panginoon, Amen. sa bawat aming babanggiting mga names, Hallelujah. Panginoon, in the name of Yeshua Mashiach. Shalom. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Si kapatid na Brother Leo Bilardo and Bilardo family dito sa Ligtong, Sawawa, maging sa Bicol. In the name of Yeshua Mashiach, si Kuya Ricky Kadungog and Kadungog family. Hallelujah. Ganun po pa yung Marindilla family, Panginoon. Sister Janet, hallelujah, Ligaspi, and si Brother John Marie Ligaspi, Jem Ligaspi, and si Marjorie Ligaspi Mundalia, Panginoon. Sister Raquel Bandao and Bandao family. Sister Glenda Sabian and Sabian family. Sister Maria Serio, Lirio. Lerio pala. Sister Maria Lerio and Lerio family. Sister Imelda Laos Bautista, si Brother Donnie Bautista, Sister Jamie Jamela, Brother David, and Sister Bautista family, Panginoon. And Sister Brother Owen Pananos. Nonosa family, and then ang Villarasa family, Amen. and Binyan, Panginoon, si Pastora Villarasa, si Brother Ren Nero in abroad and here in the Philippines, ang Nero family. Sister Nida Laksamana and Laksamana family, si Brother Clarence, Panginoon, si Brother Jaime, Panginoon, and then from eldest son, Panginoon, ni Sister Nida, hanggang sa mga apo, Panginoon. Then si Pastor Rod Maximo and Maximo family, and then si Pastor Rene Okendo and Okendo family, even ang community sa Tansa, Panginoon. Amen. And then Sister Mr. Padua and Sister Perla Padua and Padua family. Kaya di po, Panginoon, si Brother Torny Junior Bilayo, si Ma'am Rowena Pamin Bilayo, si Ma'am Pauline Lois, and si Ma'am Vivian Bilayo and Bilayo family. Si Brother Ricky Abeles and Abeles family. Kaya di po, Panginoon, si Brother Luis, Panginoon God. At ganoon din po, Panginoon, Sister Mayan and si Sister Ginaldo and si Joselito Labso Aranda, and then si Patrick Poblete and Poblete family, Louis Gatan Gomeran family, and then si Barangay Tanod, Brother Parin and her daughter Ems. Parin sa Bacau po, Panginoon. Okay, si
ang Karin family, Panginoon, kung nga po magbibigay ng provision and more anointing and wisdom and blessing, Panginoon God, sa mga sinisiran, Panginoon, ni Brother Tony John Bilayo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon God, hallelujah, si Attorney Bilayo, na siya rin po ay masipag po talaga ngayon na magkaroon ng pag-share. Hallelujah, si John Bert, Jorbida? Oh, Lorbida. Jorbida. Lorbida. Si John Bert Jorbida. Okay? Clerk po siya, Panginoon. And then si Solidum. Okay? Ano to? Maharais Solidum. And Solidum family. And then na ikaw mag-intervene, Panginoon, from Greek mindset to Hebraic mindset, Panginoon. Hallelujah. Si Evangeline Baldomero. Okay, Baldomero family. Okay, clerk of court. And then si Sister Florence Aison, ang wife po, Panginoon, ni Pastor Ike sa Binayoyo, Panginoon, and ang MLTC. And Sister Rowena Lisama. Okay, and then Maylene Porto and Porto family. Okay, Hallelujah. Amen. na ikaw po magbigay, Panginoon God, ng provision and direction, intervention, Panginoon, salvation. And then si Brother Vargas, si Yol Vargas, Panginoon, and Vargas family, Panginoon God, hallelujah, ang spirit ng restoration, Yes. Panginoon, and salvation, revival, Panginoon, sa kanya, O Diyos. And then, ganun din po, Panginoon God, ang si Chet Colanding. Si Chet Colanding. Okay, and then, stenographer. Ikaw nga po, Panginoon, magbibigay, Panginoon God, ng blessing and provision, intervention, Panginoon, sa mga judiciary po natin, O Diyos, dito sa Pilipinas, lalo na sa mga sinisira ni Atty. Bilayo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ang Pion family, salamat, O Diyos, sa recovery, Panginoon God, hallelujah. Ang buong pamilya po, Panginoon, sila po ay nagkaroon ng sipon, nagkaroon po ng cough, Panginoon. At yun nga po, Panginoon, full recovery na. Meron din po protection sa kanyang mga apo. At ganyan po, Panginoon God, sa Calosa family. Amen. Panginoon, kay Sister Merle, Panginoon, Yes, kay Brother Amen. June, Calosa, kay Sister Jingjing, kay Sister Grace. Ganyan po, Hallelujah. Panginoon God, kay Absidi, kay JM, Panginoon, Amen. Jose, Otosar, Edna, and Kuya Rick, kay Otosar family. Ganyan kay Mamang Flor, kay Kapitana Gemma Enriquez, kay Kaptote Enriquez, kay Ponce Ariel Buhain, and then Wawa Saints, Panginoon, Wawa Dos, Panginoon, and any family, Panginoon, and then God, Balinson ng family, Brother Lito, Sister Merlin, and then God, ganoon din po, Panginoon God, hallelujah, si Brother JR, Sister Leia, ganoon din si Sister Angie, Panginoon, si Alpi, and then si Angelo, Panginoon. Ganun din, O God, hallelujah, ang Gonzales family, Panginoon, and then si Brother Alex, Panginoon, patuloy, God, hallelujah, Maniago family, ang Resultay family, Abiner family, Panginoon, Amen. hallelujah, ang iyong mga anak, Panginoon, maging San Buenaventura family, Bilardo family, Kadungog family, Panginoon, and then God, ang Marindina Bahinding family, ang Ang family, Panginoon, Yes. hallelujah, ang Asoy family, Amen. Panginoon, hallelujah, De Los Reyes family, Yeshua, Panginoon, Messiah. hallelujah, God, ang revival mo, Panginoon, hallelujah, from Jerusalem, Israel, Philippines, to the whole world, hallelujah. Shabbat Shalom, everyone. Hallelujah. Shabbat Hallelujah. Shalom, Natin everyone. ang Shabbat blessing ni Adonai. Hallelujah. Officially, na ino-open namin, Panginoon, hallelujah, ang iyong divine place of worship, hallelujah, sa oras na ito. Hallelujah, na iyong iingatan, protection, Amen. provision, intervention. Lalo na ang aming bansang Pilipinas, ang mga Yes. namumulok, Protect us Panginoon. from the viruses. Piling, Panginoon, ang Name healing at Yeshua. Solomonic Preserve wisdom. us, Abba. Mula sa Presidente, Hallelujah. sa administrative, maging Panginoon sa legislative and judiciary, Panginoon. Even healing is salvation, Amen. Panginoon.
Hallelujah. Mula nga po, Panginoon, sa nangyayaring pandemya ito at economic downfall, Panginoon, after nga po, Panginoon. Hallelujah. Na nagpaparamdam ka na nga po, Panginoon. Hallelujah. Na ikaw lamang ang dapat na Diyos na sasambahin. Yes. Ikaw lamang ang Diyos na luluwalatin. Ikaw ang Diyos ni Abraham, na aming patriarch, ni Isaac, ni Jacob, na aming Messiah. Salamat po, Diyos. In the name of Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Shabbat Shalom, everyone! Happy Shabbat! Yes!